Nasaan si Jesus noong 3 araw sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Sinasabi sa 1 Pedro 3:18 hanggang 19, sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya nang dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Ang salitang ayon sa Espiritu sa talatang 18 ay eksaktong kahalintulad ng pagkakaayo sa salitang ayon sa laman. Kaya nga pinakamainam na iugnay ang salitang Espiritu sa salitang laman. Ang tinutukoy sa talatang ito na laman at espiritu ay ang laman at espiritu ni Kristo. Ang mga salitang binuhay ayon sa espiritu ay tumutukoy sa katotohanang ang pagtubos sa kasalanan ang naging dahilan ng kamatayan ni Kristo at siya ring naging dahilan ng pagkahiwalay ni Jesus mula sa Ama. Mateo 27:46. Matapos hugasan ni Kristo ang kasalanan, ang kanyang espiritu ay nagpatuloy sa pakikisama sa Ama. Inilalarawan ng 1 Pedro 3:18 hanggang 22 ang nangyari sa panahon ng kamatayan ni Kristo, talatang 18, at ang pagbalik niya sa kaluwalhatian, talatang 22. Tanging si Pedro lamang ang nakapagbigay ng partikular na impormasyon kung ano ang nangyari sa pagitan ng dalawang kaganapan. Ang salitang inaralan sa talatang 19 ay hindi pangkaraniwang salita sa Bagong Tipan na naglalarawan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang tunay na ibig sabihin nito ay inihayag ang isang mensahe. Si Jesus ay naghirap at namatay sa krus at ang kanyang katawan ay namatay. Subalit isinuko niya ang kanyang espiritu sa Ama. Ayon kay Pedro, sa pagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, ginawa niya ang isang espesyal na proklamasyon sa mga espiritong nakabilanggo. Tinukoy ni Pedro ang mga taong ito na mga kaluluwa at hindi espiritu sa 3:20 sa Bagong Tipan. Ang salitang espiritu ay kadalasang ginagamit para ilarawan ang mga anghel o mga demonyo at hindi ang mga tao, at ipinahihiwatig sa talatang 22 ang ganitong kahulugan. Hindi rin sinasabi saan man sa Biblia na bumisita si Jesus sa impyerno. Sinasabi sa Gawa 2:31 na pumunta si Jesus sa Hades. Subalit ang Hades ay hindi impyerno. Ang salitang Hades ay tumutukoy sa lugar ng mga namatay, isang pansamantalang lugar kung saan hinihintay ng katawan ang kanilang muling pagkabuhay. Ibinibigay sa pahayag 20:11 hanggang 15 ang malinaw na kaibahan sa pagitan ng impyerno at Hades. Ang impyerno ay isang permanenteng lugar ng mga taong nahatulan na. Ang Hades naman ay isang panandaliang lugar. Isinuko ng ating Panginoon ang kanyang espiritu sa Ama, namatay, at sa pagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, bumisita siya sa lugar ng mga namatay kung saan inihatid niya ang mensahe sa mga espiritu. Maaaring ito ang mga itinapong mga anghel, tingnan ang Judas Kabanata 6, na may kaugnayan sa panahon bago ang pagbaha noong panahon ni Noe, at nilinaw din ito sa talatang 20. Hindi sinabi sa atin ni Pedro kung ano ang sinabi ni Jesus sa mga espiritong nakabilanggo. Pero hindi ito maaaring ang mensahe ng katubusan sapagkat ang mga masasamang anghel ay hindi maaaring maligtas. Hebreo 2:16. Tila ipinapakita rin sa Efeso 4:8 hanggang 10 na si Kristo ay pumunta sa paraiso. Lucas 16:20, 23, 43. At dinala sa kalangitan yaong mga nanampalataya sa kanya bago siya namatay sa krus. Ang nasabing talata ay hindi nagbibigay ng malinaw na detalye kung ano nga ba ang nangyari. Subalit, karamihan sa mga eskolar ng Biblia ay sumasang-ayon na ito ang ibig sabihin. Ang tiyak ay hindi malinaw sa Biblia kung ano ang eksaktong ginawa ni Jesus sa loob ng 3 araw sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Maaaring siya nga ay naghayag ng katagumpayan sa mga itinapong mga anghel o sa mga hindi mananampalataya. Ang ating nalalaman ay hindi nagbibigay ang Diyos ng ikalawang pagkakataon para sa kaligtasan. Sinasabi sa atin ng Biblia
Naharap tayo sa paghatol pagkatapos ng kamatayan, Hebreo 9:27, at wala ng pangalawang pagkakataon. Walang eksakto at malinaw na kasagutan kung ano ang ginawa ni Jesus sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ito ay isa sa mga misteryo na mauunawaan lang natin doon sa kalangitan. Ito ang aming sagot sa tanong na nasaan si Jesus noong 3 araw sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.